Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ikalawa pong salitang binigkas ng Panginoon habang siya po'y nakapako sa krus ng Kalbaryo. At ito po ang sabi po ng salita ng Diyos. Luke 23:39-43. And I quote, Then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, If you are the Christ, save yourself and us. But the other answering rebuked him, saying, Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. And Jesus said to him, Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise. Ito po yung isang amazing na pangyayari na talaga pong nakaka-amaze. Bakit po natin sinabi yun? Ito pong kriminal, nakapasok sa langit. Bakit po ito amazing? Kasi hindi po siya nakababa sa kanyang kinalalagyan na kung saan siya po ipinakong kahoy. Hindi po siya nakapag-Holy Communion. Hindi siya nalagyan ng abu sa noo. Na hindi po siya nakahingi ng tawad sa reliyosong tao. Hindi po siya nabautismuhan sa tubig. Hindi po siya nakapirma po ng membership form. Hindi po siya nabigyan ng pagkakataong sabihin yung kanyang buong pagkatao, yung kanyang identity. Ang naunawaan ng lahat ay siya po'y kriminal. Hindi po siya nakapagpaalam sa kanya pong mga mahal sa buhay. Hindi po siya nakapagmano sa mga reliyosong tao. Hindi niya po nabanggit na maaaring siya po'y may kamag-anak pong pastor, bishop, ministro ng tao, papa, kardinal, pare, monsignor, madre. Hindi po siya nakapagbigay sa gawain ng Diyos. Hindi rin po siya nakapag-Holy Communion. Wala po siyang nakamayan po na religious leader. Pero siya po'y binigyan ng Lord ng assurance kaagad. Siya po ay papasok sa langit. What a statement today. I assure you. What a promise. You will be with me in paradise. It is a mind-blowing, revealed truth so amazing that no finite mind can comprehend. Kasi napakasamang tao. Bigla pong naligtas na walang ginawang mabuti kahit isa para maligtas. Ang tangi po niyang credential at background, siya po'y kriminal. Impakin nga ang reason bakit po siya ipinako sa cross Kung bakit po siya hinatulan ng kamatayan. And yet, binigyan na ng assurance na siya po ay papasok sa langit nung araw na yan. Today, not tomorrow, or next week, next month, or next year, but today. Ano po ang dahilan kung bakit po kaagad ay natanggap po niya ang kaligtasan? Number one, I read Luke 23:41. And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. Ganun po yung unang dahilan kung bakit siya po inaligtas kaagad. Sapagkat inamin niya po na siya po ay makasalanan. Inamin po niya na siya po ay nagkasala. Unfortunately, yung pong katabi niya na kriminal din, nakasama po niya sa paggawa ng krimen, hindi po umamin. Bagkus po ay inuyam si Jesus, nilibak, inakusahan, kinundina. Pero ang totoo, siya po ang dapat kondinahin dahil siya po ay nagkasala. Ang Lord ay hindi. Hindi po siya umamin. Siya po ay nagmataas, nagmayabang. Gumawa ng isa pong pangit na paghamak, paglapastangan sa anak ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. Pero yung isa, puno ng kababaang loob, umamin po ng kasalanan. Kaya yung kaligtasan po natin, nasa pag-amin natin ng ating mga kasalanan, hindi po sa pagtatago nito at pag-justified. Hindi po yung pagtatakip. Natamo po niya yung kapatawaran dahil siya po umamin na siya po ay makasalanan. Hindi niya ikinahiyang aminin siya po ay makasalanan at siya po ay gumawa ng kasalanan. Tinanggap po niya yung katotohanan yun. Yung kanyang kababaang loob ang naging daan ng kanyang kaligtasan. Hindi po kagaya ng mga Pariseo. Sila po may mga kasalanang ginawa, mga reliyosong tao. Ayaw umamin na sila po ay may kasalanan. Hindi po sila naligtas. Alam niyo, ang Diyos po ay sobrang pag-ibig, ang pagmamahal sa atin. Kahit napakarami po ng kasalanan natin, kung tayo po ay magpapakumbaba, hingi lang ng tawad, patatawarin po niya tayo at kakalimutan niya ating mga kasalanan at bibigyan niya po tayo ng bagong buhay at pananahanan niya po tayo at gagawin po niya tayong kagaya ng Panginoong Jesucristo at gagawin niya tayong pagpapala sa lahat. Pagkakatiwalaan niya po tayo ng kanyang kaharian at bibigyan niya tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos.
Yun din po ang nangyari kay Sakeo. Hindi niya po tinakpan yung kanyang kasalanan. Inamin niya. Tumalikod siya. At ang sabi niya sa Panginoon, Jesus, in Luke 19:1 hanggang 9, kung ano man yung ninakaw ko, ibabalik ko. Natutubuan ko ng 4 na ulit. Ang tawag po doon ay law of retribution. Kasi grabe po siyang manangil po ng buwis. Grabe po siya magpataw ng buwis. Kaya nga po siya yumaman Siya po yung masyadong corrupt at wicked tax collector. Pero siya po yung nagpakumbaba. Hindi niya sinabing, bakit ako hihingi ng tawad kay Jesus? Mataas ang position ko. At bakit ako pupunta sa kanya? Siya pumunta sa akin kasi mataas position ko. No. Yung kanyang kababaang loob ay pinakita niya sa pamamagitan ng paghahabol sa Panginoong Hesus. At dahil siya nga po yung mababang tao, umakyat po siya ng puno para lamang makuha ang atensyon ng Panginoong Hesus. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, sa kayo bumaba ka, pupunta ako sa bahay mo. Dahil ikaw din ay anak ni Abraham. So, ang ibig sabihin ni Jesus, entitled ka sa kaligtasan. Kasama ka sa covenant na pinagtibay ng Diyos kay Abraham. Sapagkat ako'y nagpunta sa mundong ito, that is Luke 19:10, upang hanapin at iligtas ang nawawala. Kaya nakakalungkot po na ito po mga Pariseo na so religious, tagapagturo po ng kautusan ay hindi po pumasok sa langit. Pero ito po mga tax collector, kagaya po ni Matthew. Ito pong barterer, kagaya po ni Paul. Ito pong prostitute na kagaya ni Mary Magdalene, a very professional prostitute. Ito pong sila Peter, na duwag, traitor. Ito pong mga alagad, ng iba po ay farmer, fishermen, mga unknown person, ordinary citizen ay nangaligtas at naging mga alagad ng Panginoong Hesus. Ito pong si John, the beloved, na napakapangit ng ugali. Sobrang pangit. Mainitin ang ulo, mapaghimagsik, mapaghiganti. Ay hindi lang nahaligtas, kundi naging apostol ng pag-ibig at nagkaroon ng pribileyong makahilig sa dibdib ng Panginoong Hesus. Yan pong nagaganap pag tayo po'y may kababaang loob. Yan pong nangyayari pag tayo po'y nabubuhay sa kababaang loob o humility. It draws us closer to Jesus. It draws us closer to God. It saves our soul. Nagiging daan po yan upang ating mga kasalanan ay mapatawad. Tanyo si Haring David, nung kinumpronta po siya ni Nathan na hindi na po siya nagtakip ng kasalanan. Hindi niya sinabing, si Bathsheba naman may kasalanan, tinukso ko kasi doon naligo sa tapat ng bintana ko. Hindi po niya binanggit si Bathsheba nung siya nagsisi ng kasalanan. Ang sabi niya, I have sinned against God. Pinersonal niya po ang pag-amin. Yun po ang dapat Kasi napakarami pong tao ang tinuturo niya po kasalanan po ng asawa niyang lalaki, kasalanan ng asawa niyang babae, kasalanan po ng kaibigan niya, kapitbahay, kaklase, kasama sa negosyo, kasalanan ng mga nasa gobyerno, kasalanan ng taong bayan, kung kani-kaninong kasalanan. Pero hindi siya umaamin ng kasalanan niya. Yun po ang malungkot. Kaya na-restore po si King David Ang hari, ang sweet singer ng Israel, ang great victorious warrior, na naisilang sa puso ng Diyos, ay nakabalik sa posisyong kinalugdan ng Diyos. Minsan meron nagtanong sa akin, ang sabi nila, Apostol, ano ba dapat kong gawin para maging matagumpay sa buhay at paglilingkod pati ng pamilya ko? Sabi ko, 3 bagay lang. Number 1, humility. Number 2, humility. Number 3, humility. That is the key. Kasi napakahirap pag tayo po pinagpala na, may posisyon na, may pwesto, masagana na, marami po nagiging hambog, nagiging palalo, nagiging mayabang. The more we are saved, the more we are blessed. The more God uses us mightily, the more we must live a life of humility. At tinatawagan ko ang lahat ng mga propeta, ebangelista, pastor, guro, o pati may mga tawag sa apostolic ministry nang nasa fivefold, senior pastor, ng mga lead pastor, kahit hindi ka full-time, tinatawagan kita. Ng mga deliverance minister na marami po'y dapat i-deliver bago mag-deliver. Pag tayo po'y nangangaral patungkol sa Panginoon at sinasabi nating bababa na si Jesus at sinasabi nating hinahanda natin ang mga tao, the more you do that, the more you must decrease and decrease and decrease and decrease. The more na malapit nang bumaba ang Panginoong Hesus and you're preaching Christ and telling the people to live ready for the rapture is about to take place any moment, the more you must decrease and decrease and decrease and decrease. The more na tayo po ay nagla-live streaming, the more na tayo po ay nagtuturo sa pulpito, nangangaral, sumusulat ng libro patungkol sa Diyos. The more na tayo po ay umaawit sa Kanya at bumibiyahe. The more na tayo po ay nagkakancel patungkol sa Diyos, kay Jesus. The more you must decrease and decrease and decrease and decrease and decrease. The more you're serving God at tumatagal tayo sa paglilingkod sa Diyos, the more you must decrease and decrease and decrease and decrease and decrease.
The more na tayo po'y nag-aayuno na nananalangin ng nananalangin, mula sa 1 oras hanggang sa mahabang oras, nag-aayuno mula sa 1 araw hanggang 40 araw, the more you must decrease and decrease and decrease and decrease and decrease. Hanggang totally ay mawala na po tayo. At ang makita lang ay ang Panginoong Jesucristo. That is the secret of victory, success. A life that is full of humility that honors God. And because we honor God, God will honor us. Kaya ang Bible po ay punong-puno po ng teaching. Isa po riyan ay ang James 4:6. Ano pong sabi ron? God opposes the proud, but give grace to the humble. Ino-oppose daw ng Diyos sa mga palalo, tambog at mayabang. Mapagmataas, ayaw umamin ng kasalanan. Pero yung po mga nagkasala at nagkulang na nasa ibaba, dahil umaamin at nagpakumbaba, itataas niya. Kaya dapat kung tayo po yung nagkasala, wag na po natin i-justify ang kasalanan natin. Wag na po tayo magtuturo kung sino-sino pa yung tinuturo natin. Akuin po natin personally yung ating kasalanan. At bahala naman sila umako ng kasalanan nila. Ngayon na po tayong magturuan. Dahil pong naitutulong yun. Mananatili lang po tayong bilanggo niyan. Madadagdagan lang yung ating mga kasalanan. Kailangan wag na tayong mag-justify sa Diyos. And by the way, alam naman niya lahat ng bagay. Wala tayong ililihim sa Kanya. Sabi po ng Hebrew 4:13, naked tayo sa harap ng Diyos. Yung simula ng buhay natin, hindi pa tayo na ipapanganak. Pati pagtatapos nito, hindi pa po natin ito natatapos. Alam niya lahat. Ang iniisip natin, alam niya. Ang gusto nating sabihin, ang gusto nating kainin, puntahan, isuot. Lahat po ng patungkol sa atin at kinabukasan natin, alam niya lahat. Wala po tayong dapat na itago pag may kasalanan tayo. Pero meron tayong dapat ikahiya, itakwil na kamalian. Ano po sabi po ng Romans 12:14? We will give account in everything we have done to God. Lahat ng ginawa natin ay susulit natin sa Kanya. Kaya hindi nakakapagtakang sabihin ng Panginoong Jesucristo na yung atin po mga buhok ay bilang niya. Yung lahat po ng ibong kumakanta sa impapawid, ay alam niya kung gaano karami, bilang niya lahat. Ganyan niya po naintindihan, nalalaman ng lahat ng bagay. Kaya nga yan ang lagi kong sinasabi sa lahat, lalo na po sa mga nagtuturo, sa mga pare, madre, papa, cardinal, bishop, Monsignor, pastor, ebangelista, guro, propeta, at mga apostol na nagsasabing sila nga ay apostol. Sana nga, magpakatotoo po tayo sa Diyos. Sa lahat ng bagay. Kano ba naman kung nagkamali kay, aminin mo nagkamali ka? Bakit kinakalantakpan pa yan? I-justify pa yan. Nagpapatawad naman ng Diyos. Mabait naman. At lumilimot pa pag pinatawad ka. Itataas ka pa. Kaya lagi kong sinasabi sa marami, alam nyo, nakakalungkot. Sinasayang nyo yung promotion nyo. Pinapatagal nyo yung mga blessings nyo. Kasi ayaw nyo magpakumaba sa Diyos. Tinitigasan nyo puso nyo. Nilalabanan nyo ng isip nyo ang gusto ng Diyos. Nakakalungkot. Kayo ang mapapahamak niyan. Hindi yung gumawa ng masama sa inyo, kundi kayo. Dahil ang issue ay hindi sila, tayo. Ang atin pong relasyon sa Diyos. Ang pagsunod natin sa mga utos niya. Of course, yung pong gumawa ng masama sa atin ay accountable. Pero ang sinasabi ng Panginoon, bakit mo pakikialaman yung buhay nila ikaw ay may sariling tungkuling dapat akuin. Kaya mo akuin nila yung kasalanan nila at kung hindi sila ako, mananagot sila sa akin. Pero ikaw, akuin mo kasalanan mo para mapawalang sala ka at mapagpala kita. Kaya ako po'y nalulungkot kasi napakarami ko pong nakitang mga tao, iba po'y kakilala ko na wala lang ginawa kundi manirang puri, akusahan ng mga lingkod ng Diyos, punahin yung mga ministeryo nila. Nagpo-post po sa Facebook ng isang salita, nakala mo lahat ng bagay na patungkol sa mga inaakusahan niya, alam niya. Pero kung titingnan mo, marami rito walang kongregasyon. Kung meron po, 50. At inaakusahan po nila, worldwide yung ministry. Pakarami po dyan, nag-aakusa wala naman to kahit isang radio program. Wala ito kahit isang cameraman. Walang naisulat kahit isang libro. Ganyan po karami po yung mga tao na puno po ng espiritu po ng kayabangan, kapalaluang, kahambugan. Na para sa kanila, justified sila pag may nakitang mali. Kinakailangan ito ay tuligsain, ito ay akusahan, ito ay atakihin. Kasi meron silang nakitang mali. Kung titinan mong buhay nila, karimari-marim karumalduhan. Nakakahiya. Yung mga ugali nila ay napakabaho, napakapangit. Walang narating. Napakarami pong mga pastor na ganyan na naging mga hireling. Walang ginawa kundi mamuna. Hindi po tingnan yung sarili nila sa salamin. Ano pong sabi ng Panginoong Hesus in Matthew 7:1 hanggang 3? Tingnan nyo muna yung mga dumi sa mata nyo para makita nyo yung dumi sa mata ng mga kapatid ninyo. Ang problema tinitinan nyo yung dumi sa mata ng iba pero yung mga mata nyo madudumi, hindi nyo nakikita. Nilinisin nyo muna yan para makakita kayo ng maliwanag. Kaya ito pong kahambugan, kayabangan, kapalaluan. Kaya ang dulot po nito kapahamakan. Kaya dapat matuto tayo sa ehemplo ng Panginoong Hesus. Pero mo siya yung Diyos na may gawa ng langit at lupa, kinuha yung kalagayan ng isang tao, doon na isilang sa sabsaban. Sipin niyo po yun. Pagkatapos ngayon, hindi naman ikaw ang Diyos. Hindi naman ikaw yung bugtong na anak ng Diyos.
puno ka ng kapalaluan. Ang dami ko narinig dyan, nagsasabi, nananalangin ako para tumigil yung lindol. Pride po yun. Hindi naman tumitigil yung lindol. Ako yung totoong lingkod ng Diyos. Ako yung bugtong na anak ng Diyos. Paano ka naging bugtong na anak ng Diyos? Si Jesus yung bugtong na anak. Siguro ikaw yung counterfeit, ikaw yung false Christ. Kamag-anak mo yung false prophet at baka anak ka ng Antichrist. Kasi isa lang ang bugtong na anak ng Diyos, si Jesus. Hindi ikaw. Napakarami ko pong nakita na kapag-aral lang sa Bible School at may natutuang Greek at Hebrew ay nagyabang na. Pero tingnan mo yung buhay, hindi naman na ipapamuhay yung tinuturo niya. Tagal-tagal na naglilingkod, 30 yung kongregasyon. Yung marunong mag-English at magaling mag-English, iniuyam at nililibak yung mga nagkakamali sa English. At yun naman pong so-called na mayayamang ministry pero hindi sinasabing mayaman sa kasalanan inuuyam yung maliliit ang ministeryo. Kasi yung building nila maganda, bilyon ng halaga. At yung iba po doon lang sa tabi ng kalsada. Dahil may magaganda silang sasakyan na hindi naman nila binili. Hindi ko alam kung sinulisit lang po ito. Umarang ibinigay lang. Kinawaan lang sila. Umarang ito'y galing sa Colombia, sa South Central America, o America. Umarang ito'y Lamborghini, o Ferrari, o Bentley. Pinagyayabang. Pero ang sabi po ng Bible, 1 Corinthians 1:31, ang ipagyabang po natin si Kristo. Hindi yung material na bagay. Dahil kung hindi naawa ang Diyos sa atin at hindi po tayo nag-solicit at hindi po tayo nagmukhang kaawa-awa, hindi po tayo nakatanggap niyan. Nakakalungkot po, napakaraming congregation po nila at parishioner, hindi nakapasok sa langit, naging hambog. At ang pananampalataya inilagay sa kotse, pera, kasuotan, abroad, shopping here and shopping there at masasarap na pagkain. Wala po sa Diyos. Kaya anong nangyari ngayon? Ito nagaganap sa buong mundo ngayon, sa buong Pilipinas. Marami po yung nagtutumbahan. Hindi makasurvive. Iba po yung na-hospital. At nakakalungkot yung iba po namatay sa karamdaman, sa virus. Hindi ka mapoprotektahan ng Diyos pag puno ka ng pride. Ayaw mong umamin ng kasalanan mo. Alam nyo, ang unang-una ko natutuhan nung ako po naligtas more than 35 years ago, maging mababa sa mata ng Diyos. Kaya hindi nyo nakita, lagi kong umiiyak pag nagtuturo. Basag yung pusong nararamdaman ninyo. Abot-abot pa sa salamat sa Diyos na naawa siyang kirangin ako at pagkatiwala makapaglingkod sa Kanya. Hindi rin ako nahiyang sabihin sa lahat na hindi ako nakatapos ng high school. Yung English ko hindi perfecto, yung mga grammar ko mali-mali. Bakit ako lang dito naawa lang ang Diyos sa akin? Ayun naman ang totoo Hindi rin ako nahiyang sinabi sa lahat na ako'y relyosyong tao makasalanan. That was more than 35 years ago. But one day the Lord arrested me, revealed Himself to me and saved me, transformed me, and trusted me with His great victorious living like Jesus ministry and made me His end-time apostle. Kaya napakarami po dyan nagtuturo para makilala at maging sikat, hangaan maging tanyag at dumami pera. Nagninegosyo pa yan. Nangungutang pa sa bangko yan. Nagpapalakas sa mga politiko. Wala po ako naalala sa loob ng 35 taon mahigit na ako po'y nagpalakas sa sinumang politiko. And yet, ang dami ko pong kaibigan mga politiko. Sila po ang saksi, lahat po sila. Mula sa mga tumakbong presidente, vice-presidente, senador, congressman, governor, mayor, barangay captain, vice mayor, vice governor. Sila po saksi. Kahit isa sa kanila, hindi ako lumapit para humingi ng tulong. Hindi ko ginamit yung posisyon ko para magkamal ng pera. Hindi ko ginamit yung impluwensya ko sa Diyos para hangaan, maging sikat at magpalakas sa mga politiko. Hiyang-hiya nga ako pag ako'y napaparangalan. Sinasabi ko sa puso ko, Lord, ito iyo, hindi ito akin. Kaya nakakatanggap po kami ng 10 na ata na taon-taon po yan na award sa Anak TV. Lagi kong sinasabi, Lord, iyo po ito. Tagahawak lang ako. Nasalamat sa milyong-milyong sambayan ng Pilipino na napagpala ng programa mo ang Oras ng Himala. Pero ang karangalan, iyo, tagahawak lang ako. Spokesman lang ako. Dapat po ganun. Ako po nakapaglibot sa Pilipinas, buong mundo napunta ng radio, television, halos manliit ako sa hiya sa Diyos. Pero ngayon, napakarami po Wala nga kahit isang camera napakayabang. Kung makapag-akusa at makapag-criticize, gano'n na lang, pero wala naman tong narating. Pag tinignan mo yung katauhan nito, hindi mo makita ang glory ng Diyos. Wala nga itong alam sa kabanalan At napakarami po ito po yung pinaniniwalaan. Alam nyo kasi napakadali mag-comment Akala mo tama ka, alam mo lahat. Akala mo matalino ka, na para bang ikaw ang Diyos, na walang nalilingid sa'yo. Akala mo omnipotent ka, omniscient ka, at omnipresent ka. What a deception from the devil. Gusto nyo pong malaman kung bakit napakarami po nasa peak ng tagumpay, biglang bumagsak o ano po ang naging sanhi ng pagbagsak. Gusto nyo malaman? Sisigaw ko pride. P-R-I-D-E, pride. Yan po ang sanhi. Wala nang iba. Diyan po galit na galit ang Diyos sa pride. Siya po kasalanan ni Satanas sa langit. Kahambugan, kayabangan. Ginawa siyang maganda ng Diyos, perfecto. Na cherubim, anointed cherub. Perfect in beauty. Ginawa siya ng Diyos na perfectong napakaganda. Pangalan niya Lucifer. Kumakanta sa harap ng Diyos. Worshipper. Nung siya po'y pinupuri ng Diyos na napakaganda niya. Sobrang kagandahan niya dahil ang Diyos ang gumawa. Lumaki ulo. Naging hambog at palalo si Lucifer.
na ngayon po ang pangalan ni Satanas, talunan, bugbog sarado sa Jesus Shield Worldwide Ministries. Kotol ng lahat ng virus na pinatay na ng Diyos bilang sagot sa sama-samang pananalangit pag-aayuno ng Jesus Shield Worldwide Ministries. Sa kanya pong kahambugan gusto niya pong kunin yung posisyon ng Diyos at sinama niya po yung 1/3 ng fallen angel at sila po yung nagrebelde sa Diyos. So anong nangyari? Di lahat sila na ikasaod sa langit at patungo ng impyerno ngayon. Nagalit ang Diyos. Dapat ang ginawa ng Lucifer na ito na Satanas ang pangalan ngayon, dapat nagpasalamat sa Diyos, nagpuri, lumuwalhati. Hindi na po nag-interest pa ng trono ng Diyos at posisyon ng Diyos. Ibinigyan na nga siya ng lahat ng kailangan niya. Pinarangalan na nga siya. Ginawa nga siyang perpektong napakagandang anointed cherub. Hindi, pinasukan po ng pride yung puso niya. Kaya ako nagpapaalala ako sa lahat ng nasa 5-fold, lalo na yung nagtatayo ng ministry na hindi pinapatayo ng Diyos. Naku, nag-suicide ka ng buhay minamahal. Isuko mo na yun sa mga qualified na may mandate. Sumama ka na lang para maligtas ka at mapagpala. Huwag mo nang ipilit yung pride mo. Naku. Wala kang anointing riyan, magsasuffer ka lang. Hindi ka qualified. Ako, kung hindi niya pinatay ang gisay, hindi ko ito itatayo kahit bayaran niyo ako ng bilyon. Ayoko po magpakamatay ng buhay. Ayoko po mag-suicide. Matino po puso ko, tama po yung common sense ko. Ito ko magtatayo sa pangalan ng Diyos kahit kaya kong mangaral at may ability ako. Malibang ito'y pinatayo niya. Alam niyo, hindi natin pwedeng turuan at tulungan ng Diyos. Tayo po ang magpaturo sa Kanya at tayo ang humingi ng tulong sa Kanya. Naalala ko lang, ako po'y nagpunta po ng Bicol. Ito po'y Dait Camarines Norte. Meron po isang pastor na nagpunta po ng hotel ko. Sabi niya, nabalitaan ko dumating ka dito. So mabuti, makapag-usap tayo. Hindi ko siya kilala personally, nagpakilala po siya. Sabi niya, pag-pray mo ko at magsama tayo, nakausapin mo yung mga pastor mo rito, magtulong-tulong tayo. Magtayo tayo ng Movement Coalition. So gusto niya pong siya po yung mamuno. Meron tayo ng unity para matulungan natin ang Diyos at ang gawain niya. Alam niyo ang sagot ko? Kako, kapatid, napakamali ng sinasabi mo at yung pananaw mo ay nakakalungkot. Hindi kailangan ng Diyos yung tulong mo. Ang kailangan ng Diyos, pagsunod mo para yung plano niya sa buhay mo maganap at matulungan ka niya. Hindi kailangan ng Diyos ng tulong mo. Ginawa niya ang buong mundo, wala ka. Walang tao kahit isa. Nagpaulan siya mula sa langit at siya rin na nagtuyo ng lupa ng walang tao. Wala ka. Ang nandoon lang yung 8 pamilyang nakasakay sa ark. 8 tao na isang pamilya nakasakay sa ark, pamilya ni Noah. Pero wala silang ginawa para magpaulan at magpatuyo po ng tubig. Wala. Ang Diyos lahat gumawa. Nasasabihin mo sa akin ngayon para matulungan natin ang Diyos at ang gawain niya. Wala ka naintindihan. At siya po'y umalis. Hindi lang po siyang may ganyang pananaw, marami pa. Iba po niya may titulong bishop. Iba po'y cardinal, archbishop. Ay hindi naman kilala ang Diyos. Walang naunawaan sa katotohanan. Ano po sabi po ng Bible ng 2 Corinthians 8? Pride pop up, but love edifies. Yung pinag-aralan daw po ay nagiging daan ng kahambugan ng may pinag-aralan. Pero yung pag-ibig daw po, nagtataguyod, nagre-repress, nagpapala. Kaya yung po yung unang-una nating dapat maunawaan, naligtas po ang makasalanang ito. Yung isa lang, kasi siya po'y nagpakumbaba. Inamin niya na siya po ay makasalanan. Ikalawa, bakit po siya naligtas? Verse 42. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Ano po ikalawang dahilan kung bakit po siya naligtas kaagad? At tatanggap po niya ang salvation mula sa Savior, sa ating Panginoong Kristo. Because he believed that Jesus is the Son of God. He believed that Jesus is the Messiah. Bakit po natin sinabi yun? Tinawag niya po si Jesus na Panginoon. Ang salita pong Lord in the Greek means kurios, K-U-R-I-O-S. Ang ibig pong sabihin ay owner, master. At ang Lord po ay nagpapaabot ng deity, ng pagka-Diyos. At yung address niya, Lord, kay Jesus, ay pagpapakita na naniniwala siyang si Jesus ang anak ng Diyos. And he was saved. Ano pong sabi po ng Romans 10:9 and 10? Kung ipapahayag natin sa ating mga labi, o ipapahayag ng ating mga labi na si Jesus ang Panginoon, yan, Lord, at sasampalataya ng buong puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, tayo'y maliligtas. Sapagkat ang kaligtasan, ang sabi ng verse 10, ay nagaganap sa sinuman sa pamamagitan ng kanyang confession o deklarasyon. Dineclare po na makasalanang ito na si Kristo ang anak ng Diyos. Siya ang Messiah. Siya ang Savior. Siya ang sinugo ng Diyos para iligtas ang buong mundo. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Naniniwala po siyang si Jesus po ay may kaharian. At ang kaharian ni Jesus ay hindi ang mundong ito, kundi ang kalangitan na iniwanan niya para iligtas tayong makasalanan at dalhin sa kanyang kaharian at makasama niya habang panahon. Kaya nung siya tinatanong ni Pilate in John 18, verse 37 pababa,
kung siya ay hari. And Jesus said, yes, I am. At ang Lord ay nagpatuloy. Ako'y hari pero ang kaharian ko ay wala sa mundong ito. Ang kaharian po niya ay ang kalangitan. Sa langit, walang kasalanan, walang lungkot, walang unforgiveness, walang hinanakit, walang tampo, walang sama ng loob, walang nightclub, walang alak, walang sigarilyo, walang TikTok, walang worldliness, walang lesbianism, walang homosexuality, walang sabong, walang ribulto. Ang nasa langit po ay eternal kingdom, eternal joy, eternal peace, eternal life with God forever. Isang uri ng buhay na undescribable. Ano pong sabi po ni Jesus sa John chapter 5, verse 24? Ano pong sabi niya? Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him, and that is God the Father who sent me, has everlasting life, and shall not come unto judgment, but has passed from death into life. Ito po sinasabi po ni Jesus na ang buhay na walang hanggan ay nasa kanya. At ano pong sabi niya sa John 6:35? Napakaganda po nito. Amen. And I quote, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Let me repeat that again. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Dahil siya po ang tinapay ng buhay, lahat daw po nang lalapit sa kaniya, nasasampalataya sa kaniya, na nasa kanyang buhay na walang hanggan, ay hindi na raw po magugutom at hindi na mauuhaw. Ito pong pananampalatayang sinasabi po ng Panginoong Jesucristo ng banal na kasulatan ay mula sa puso, hindi po sa ulo. Ito pong faith na ito, itong salitang believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Na sinabi po ng apostol in Acts 16:31 sa Philippian jailer ay mula sa puso. Kaya nga ang sabi again in Romans 10:9 and 10, if you will confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kaya ang pananampalataya po ay mula sa puso. At ito po nagdadala sa atin sa kaligtasan. At ito pong makasalanang ito'y sumampalataya ng buong puso na si Jesus po ang Messiah. And lastly, bakit po siya naligtas? Verse 42, then he said, ito po yung criminal, then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Ano po yung katatlong ginawa niya at siya po yung naligtas? Ipinagkatiwala niya po ang kanyang kaisa-isang kaluluwa kay Jesus. Bakit natin sinabi yun? Ang sabi niya, Panginoong Jesus, alalahanin mo ako pag ikaw ay nasa iyo ng kaharian. When you come into your kingdom. Yung kanya pong kaisa-isang kaluluwa kay Jesus niya po pinagkatiwala. Hindi po sa reliyosong tao, hindi sa ministro, hindi sa bishop, sa pastor, sa archbishop, sa cardinal, sa papa, sa pare, sa negosyante, sa boksingero, sa artista, sa politiko. Hindi po kay Maria, kay Jose, sa Sanhedrin, sa Roman Centurion, sa Emperor, but to Jesus Christ. Alam nyo, nung kami po'y bata pa, naikwento po ng akin pong nanay na yung akin pong lolo ay magpapari. Pero nakilala niyo po yung lola ko, hindi po natuloy pagpapari niya at sila nga po ay naging mag-asawa at sila nga po ay nagkaanak at ang panganay po nila ay ang aking ama. So very religious po yung aming pamilya. Totoo po yun. Kasi nung ako po'y magkaisip, palagi akong nasa simbahan. Linggo-linggo po yan, wala po akong palya. Kahit binata ako. Kung nasaan po prosesyon, sumasama ako, kung saan may pasyon, nakanta ko. Hindi ko po nakakalimutang puntahan po yung Baclaran, Santo Domingo, Quiapo. Especially pagdadating po yung January 9, isa po ako dyan sa deboto po ni Nazareno. Hindi lang po yun. Bit-bit po ako. Kaming magkakapatid ng nanay namin patong Antipolo sa hinulugang taktak. Na kahit papaano mawisikan lang ng tubig galing puro sa hinulugang taktak. Taon-taon po yan. Hanggang makilala ko po si Nanay Ellen, tuloy po yung akin pong pagsisimba linggo-linggo kasama ko po siya. Hindi po ako tumigil sa aking pagiging religyoso. Taon-taon ako po'y nag-New Year's resolution. Taon-taon po yan. Sabot po ng akin pong makakaya sa naintindihan ko. Almost wala pong inutos ang reliyong kinakaaniban ko na hindi ko gagawin at hindi ko ginawa. Nakaabuloy po ako. Pag pumapasok po akong simbahan, di ako kagaya ng ibang maingay, naghahanap ng liligawan. Ako po'y tahimik. Nakayuko ang ulo, nakikinig kahit hindi ko naintindihan yung sinasabi ng pare. Ganun ko po nirespeto yung akin pong pananampalatayang later on na-discover kong mali pala lahat. Kahit paano po, meron naman kami. Lumaki naman po tayo sa luho, sa layaw. Naalala ko po na ako po binata. Yung mga gamit ko po, imported po lahat yan. Sobra pong mamahal.
Dagdag pa, may kaibigan ako mga kapitan ng barko, hindi po ako namimili ng mga imported na mga bagay, alak, sigarilyo, kasuotan. Libre po lahat yan. Ganun po ako kaluho. Yung pitaka ko po, libo-libo po ang pera. 1970, libo-libo po ang laman ng pitaka ko. Inuubos ko po yan gabi-gabi. Kasama yung mga kaibigan ko at barkada, judge, colonel, piskal, pinaiinom ko po lahat sa nightclub yan. Ako po nagbabayad. Kahit mawalan po ng laman yung pitaka ko, masayaw po ako kasi marami po akong pera. Ang katwiran ko, naubos kayo yan, marami na naman bukas yan. Bukod pa si meron ako naiipong maraming pera. Tuloy po yung akin pong pagsisimba linggo-linggo po yan. Sa 13 Avenue po kami nagsisimba. Kasama ko na po si nanay noon. Pero nang wala pa po siya, yun po ang buhay ko. Hanggang nang siya dumating, 2 na po kami. Hindi po ako nag-miss. Isang araw, nakadama po ako ng emptiness sa puso ko. Kahit pa paano naman po dahil tayo naman po may tsura, napakarami po nagkakugusto sa akin. Magaganda po mga babae. So, ang ibig pong sabihin, ano pa hanapin ko sa buhay ko? Mga branded na bagay, luxury, pera, girlfriend, barkada, impluensya. Dahil ako buhay ko, araw at gabi, kahit ako gustong pumunta, walang pwedeng pumigil sa akin. Magtrabaho ko o hindi, may pera ako kasi negosyo po yun. Yung ang totoo nga, 2 oras lang po ako sa negosyo na yan. Yung pong mahabang oras ko, hanggang madaling araw, nasa barkada na po yun. Nasa pagliliwaliw na po yun. Especially, kabataan ka. Pero hindi ko po nakalimutang magsimba. Hindi ko nakalimutang magpasyon, magprosesyon. Hindi ko nakalimutan magpunta ng Grotto, ng Santo Domingo, ng Baclaran. Hindi ko po nakalimutan maglagay ng abusano kada Miyerkules. Sipin nyo, Cubao, patungong Baclaran. Every Wednesday, ando doon ako sa Baclaran. Santo Domingo. At marami po akong patron. May Mariana ako, may Niño pa ako, may Nazareno na ako, meron pa akong Martin de Porres. Sa totoo lang po, hindi ko kilala si Martin de Porres, hindi ko alam kung ano po yung background nito, kung makasalanan to, kung bakla ba to, lalaki ba ito, hindi ko po alam. Basta siya ginawa akong patron mula sa tradisyon. Kasi yun po yung kinalakihan ko At pagdadaan po yung prosesyon, pagka kami nagiinuman, pinatitigil ko po yun. Mga kaibigan ko sumusunod kasi ako po leader. At paglagpas po ng prosesyon, tuloy na naman inuman. Ganun ko po, nire-respeto po yung rebulto ni Maria pag dumadaan. Tahimik po kami, lahat po sila yuyuko ng ulo. Walang hindi susunod. Kasi ako po leader. Ako po yung kanilang boss. Para sa akin, ano pang kailangan ko? Yung magkaroon ka ng mga gamit ng mga 1970 na halaga po 40,000, that is a big money. Nasa sapatos ko noon, mga bali na. Ngayon, magkano mga bali? Pumunta ka lang Hong Kong. Pag wala ka 100,000 plus, wala kang baling jacket na mamahalin. Noong mga panahon po yan ang sapatos ko. Yung mga polo ko noon, Montagut. Mga original. Galing sa Europe, Amerika. Pagka nakapagsuot ka ng Montagut noon, pag nakita ka ng mga tao, alam nilang napakayaman mo. Kasi wala nagsusuot noon. Yung mga alas ko, pure fine gold. 24 karat. Hindi po fake. Hindi plated. Pure fine gold, 24 karat. Bracelet ko, laki-laki. Yung akin pong kwintas, nagliliwanag po yan. 2 yung sing-sing ko, yung bracelet, ang laki. Puro fine gold po yun. Kaya yung pong luho ng buhay. Relyoso. Dahil isang araw, nagising ako. Nakadama po ako ng lungkot sa puso. Sabi ko, ano nangyari sa akin? First time ko pong naramdamang empty yung puso ko. Empty. Nagtaka po ako. Kasi, mas madami pa pera ko ng time na yan. Mas malakas pa po negosyo. Mas sikat na po ako. Marami na po akong impluensya dahil marami na akong bagong kaibigan Mas lumawak po impluensya ko, mas marami ako napupuntahang lugar. Dati nun, Metro Manila lang ako, Western Visaya, kasi nga taga-Capiz yung ama ko. Itong huli, napupunta na akong Luzon, Pangasinan, malalayo na, dahil yung mga sariling sasakyan, sama yung mga barkada. Hindi naman ako nagmaliw na magsimba, magprosesyon, magpunta doon sa Quiapo pag January 9, magdeboto kay Nazareno. Hindi ako nakalimot maglagay ng sampagita doon sa rebulto ni Maria. Di ko rin nakalimutan kausapin si Martin de Porres. Nagtaka po ako. Bakit ganun ka-empty puso ko? May mga girlfriend pa rin naman ako. Hindi naman siya nagbago. May pera pa rin ako. Nakakain ko gusto ko. Yung kasuotan ko. Dumami pa nga. Mas mamahalin pa. Namimigay na nga ako. Pero ang lungkot ng puso ko. Nagtaka po ako. Yung kalungkutan po ngayon, tumagal po ng almost 1 linggo. Hindi ko na po maintindihan yung pakiramdam ko. Tuloy po simba ko. Tuloy po yung pagiging religyoso ko. Tuloy po yung ginagawa ko sa Diyos na hindi ko kilala. Ang araw ko po yung umiyak in desperation. Sabi ko, Panginoon, totoo ka ba? Andiyan ka ba? Bakit ganito puso ko? Linggo-linggo nagsisimba ko. Inisa-isa ko po yung ginagawa ko, hindi ko tinigil. Umiiyak po ako. Yung emptiness po sobra. Inaya ko ng mga kaibigan ko, wala na po akong panahon.
Inaaya po ako ng mga girlfriend ko, wala na po ako naririnig. Nawala na ako ng desire. Ay, isa lang yung pakiramdam ko, ba't ganito puso ko? Empty. Nagsisimba pa rin ako, wala po ako maramdaman kundi hungkag na puso. Binibilang ko yung mga pera ko, wala na po ako madama. Nakikita ko may stage shade na alak at sigaril, kasuotan ko sa harap ko, wala po ako madama, but emptiness of the heart. And I cry to God. Diyos ko, totoo ka ba? Ba't ganito puso ko? Bakit parang napakalayo mo? Isang gabi ako po'y galing nightclub, lasing na lasing. Nakita ko po yung Biblia sa ibabaw ng akin pong television. At nagliwanag po siya pati isip kong lasing. At narinig ko ang tinig ng Panginoong Isus ang sabi niya, basahin mo ang Biblia. Binuklat ko po siya. At doon ako bumagsak sa mga salita ng Panginoong Isus. Nagliwanag po yung kasulatan. Tanggal po lasing ko at ako po umiyak. At binasa ko po siya gabi-gabi. At nagsimula na po ako makakilala sa Lord. Especially, ako po yung makatanggap ng tracts. At merong purong patanggap. It changed my life. Once and for all. At dumating po ako sa conclusion. Kung bakit sa gitna ng lahat ng meron ako, sobra ko, empty puso ko. Sapagkat si Jesus, wala sa buhay ko. Naniniwala ako sa Diyos pero hindi ko siya kilala. Tumatawag ako sa Kanya pero wala akong relasyon sa Kanya. Panay po simba ko, may ribulto ko pero hindi ko siya nararanasan. Kumakanta ko pero hindi ko siya sinasamba sa espiritu at katotohanan. Ang lahat po ng ginagawa ko ay bunga ng tradisyon dahil sa salitang Mary Leon. Then January 12, 1986, Jesus came into my heart and I was a changed man. Lahat ng emptiness ng puso ko nawala. Ang pumalit po everlasting joy. Yung iyak ko po na hindi po iyak ng kalungkutan kapanglawan dahil empty puso ko. Yung iyak ko po pagkatapos po maranasan ko, iyak po ng wala hanggang kagalakan. Ayoko pong matapos. Pakiramdam ko po nasa langit ako ng time na yan. Glory to God. At binasa ko ang kasulatan sa loob ng 3 buwan ay na-memorize ko po ang New Testament. At dumating po ang buwan po ng March on to first week ng April. Nabautisman po ako sa Holy Spirit at kapangyarihan. Bumakas po langit. Tinuro ako ng Panginoon. Siyam na ulit ako na-slave. Hindi ko po alam ba't niya ako tinuro, wala ako naintindihan. At pakalipas po 1 linggo, kinausap niya ako ng malinaw. Sabi niya, anak, apostol kita. Ang buhay mo ay akin. Kailangan kita. And I cry. At simula po nun, nag-full time ka agad. Iniwan po ang luho ng buhay. Iniwan ang negosyo. Iniwan po lahat. Na hindi maintindihan ni nanay kung bakit ako nagkaganon. Pero masaya po ako. At damang-dama ko po lahat ng kasalanan ko mula pagkabata. 26 years old po ako nang ma-convert. Damang-dama ko. Mula pagkabata hanggang nung time na ako po yung na-convert sa edad na 26, lahat po ng kasalanan ko tanggal. Wala na po kong naalala. Yung guilt, yung fear, yung condemnation, yung pong konsyensya ko, lagi po ako kinukumbik sa mga kasalanan ginagawa ko. Tanggal po lahat. I feel absolute peace. I experience unstoppable joy. At yung iyak po ng kagalakang hindi ko po naranasan magmula na ako naipanganak sa loob ng 26 na taon. Biglang ang langit po sa akin ay naging katotohanan. Si Jesus po ay naging buhay na buhay. Dahil sa Kanya ko ipinagkatiwala ang aking kaisa-isang kaluluwa. Hindi ko po bilang ko ilang pari po yung pinagkumpisalan ko ng kasalanan ko. At nagkamali po ako sa kanila ako ng umpisal at nagtiwala ng kaluluwa ko. Hindi sa Diyos. Pero kagaya ng sabi ni Apostle Paul in 1 Timothy 1, verse 5 downward, sa akin pong kamangmangan at pagiging makasalanan, nakasumpong ako ng awa sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kinahabagan niya akong iligtas para gawing guro, ambassador, at end-time apostle. Now, more than 35 years, yung emptiness ng puso ko hindi na bumalik. At ang joy unspeakable, ang peace, ang serenity po nito, kasama po yung kagalingan ko sa mga dinaramdam ko noon. Kasi hindi pwedeng hindi ka magkasakit pag marami kang kasalanan. Lahat po ay nawala. At kahit minsan hindi po ako na hospital. Magmula na ako po ay maligtas more than 35 years ako. Hindi ako napasok sa hospital o na-confine dahil ako po ay may karamdaman. Pinagaling ako ng Panginoon nang siya po ay makapasok sa puso ko. Kasabay ng kapatawaran ng kasalanan ko ay kagalingan. At wala po siyang tigil na ako po ay pinagagaling pag nakakaramdam ako ng pagod, kirot ng katawan. Siya po ang naging dakila ko manggagamot. At aking Panginoon habang panahon. At yung pong pinagmamalaki ko, sinisigaw ko, challenge ko sa lahat na hindi ako nagkamali na yung kaisa-isa kong kaluluwa ay pinagkatiwala ko sa Panginoong Jesucristo. O mga minamahal, wag po natin ipagkatiwala ang ating kaluluwa sa pari, sa madre, sa monsignor, sa papa, sa archbishop,
sa kardinal, sa propeta, ebangelista, guro at pastor at ministro ng tao, sa fellowship, denomination o reliyong kinalalagyan mo, you will go to hell. Ipagkatiwala mo siya sa bugtong na anak ng Diyos, kagaya ng ginawa ng makasalanan. Sabi niya, Panginoong Hesus, alalahanin mo ko pag ikaw ay nasa kaharian mo na. Yung kanyang kaisa-isang kaluluwa, kay Jesus niya po pinagkatiwala. And Jesus answered him, Luke 23:43, Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Araw at oras pong yan. Hindi lang lahat ng kasalanan niya ay nahugasan, nakalimutan ng Diyos, totally wala na ang guilt and condemnation because of sin is all gone. But nung araw na yan, nung siya po'y malagutan ng hininga, kasama ng Panginoong Hesus, siya po ay pumasok sa kaharian ng Diyos. That is salvation. That is the reason why He is saved. Ito po'y grasya ng Diyos through our Lord Jesus Christ. Hindi ko alam kung sino o nasaan ka ng pangalan mo. Pero ito ang tanong ko. Maring may reliyong ka, may movement, may coalition, nakating ka sa isang fellowship, nakamayan mo ang pastor, maring may kamag-anak ang pari, papa, cardinal, monsignor, madre, o ministro ng tao, o guro, ebangelista, o propeta. Pero maaari rin na hindi ka paligtas. Kasi marami po akong alam na naipanganak sa pamilyang Kristiyano pero hindi siya ligtas. Hindi po sapat na naipanganak ka sa pamilyang Kristiyano para pumasok sa langit. Kinakala ipagkatiwala mo ang kaluluwa mo sa Panginoong Jesucristo. Kailangan personally tanggapin mo siya sa puso mo bilang personal mong Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng buhay mo habang panahon. Hindi na mahalaga kung gaano karami kasalanan mo. Ito po'y kriminal pero kaagad ay pumasok sa langit. The same Jesus who brought him to paradise is the same Jesus that will bring you to heaven today. Kaagad, pag tinanggap mo si Kristo ngayon sa puso mo, bilang personal mong Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, kaagad, ang pangalan mo isusulat niya sa aklat ng buhay sa langit. At ano man ang mangyari sa mundo, bumaba man si Jesus mamaya, automatic, you will be in heaven with Him and with all of us to rule and reign with Him in His kingdom forever. Now, are you ready to accept Jesus Christ? Handa ka na bang ipagkatiwala ang iyong kaisa-isang kaluluwa sa Panginoong Hesus? Handa ka na ba? Ano man ang reliyon mo, movement mo, denomination at fellowship na inaaniban, hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay si Kristo na tagapagligtas mo. Hindi rin mahalaga kung napakarami mong kasalanan. Ang kriminal ay talamak ang kasalanan, pero naligtas kaagad. Ang issue hindi napakarami mong kasalanan. Ang issue ay mayroong tagapagligtas na nagbayad ng kasalanan mo. At ang pangalan niya ay Jesus Christ. That is the issue. Ang issue ay hindi yung isa-isahin mo yung lahat ng kasalanan mo na napakahabat, napakarami na iba, hindi mo na maalala. Ang issue ay paghingi mo ng tawad sa mga kasalanan mo. Pananampalataya mong si Kristo ang iyong kaisa-isang tagapagligtas. That is the issue. Yung pagsusuko mo ng iyong kaluluwa sa Kanya at pagtitiwala ng iyong kaisa-isang kaluluwa sa Kanya habang panon, that is the great issue. Not your sins. And naming your sins. Dahil sigurado ka, tayong lahat, hindi mo maalala lahat ng kasalanan mo sa dami nito. That is the issue. Ang issue rito, hindi may pera ka o wala. Ang issue rito, may Jesus na namatay para sa kasalanan mo at ng katauhan. At pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. That is the issue. Ang issue rito, hindi yung kung kilala ka o hindi. That is not the issue. Ang issue ay kilala ka ni Jesus. Gusto ko niyang iligtas ngayon. That is the issue. Ang issue rito, hindi kung bakla ka o tomboy ka. Alam niyang bakla ka, tomboy ka. Alam niyang drug addict ka, drug pusher ka, sugorol ka, naninigalya ka, umiinom ka, nakikiapikit, nangangalunya ka. Alam niyang marami kang ribulto at marami kang Diyos-Diyosan na malaking kasalanan. Alam niya ang lahat ng ginawa mong pagsuway. Pero ang issue rito ay ito. Aaminin mo bang makasalanan ka at nagkasala ka? At ipapagkatiwala mo ba kay Jesus ang iyong kaisa-isang kaluluwa? At pag yan ang ginawa mo ngayon, ang bilyong-bilyong anghel sa langit ay magpupuri, magagalak sa harap ng Diyos. At kami rito sa lupa, sa pangunguna ko, ang buong Jesus Shield Worldwide Ministries, ang aking buong pamilya, ay magpupurit, magpapasalamat sa Diyos na nakapasok ka sa langit sa oras na to. At kung handa ka na magpakumbaba at ipagkatiwala kay Jesus ang iyong kaisa-isang kaluluwa, yumuko po tayong lahat sa bayan ng Pilipino. Saan man kayo sulok ng mundo, bow your head, close your eyes. And let's pray from our heart. And entrust your one soul to your only Savior, Jesus Christ, your Messiah.
the Son of the living God, who redeemed you from the pit of destruction. Sabihin po natin ito ng napakalakas. Ama, salamat po sa gitna ng pagiging makasalanan ko, ay minahal mo pa rin ako. Salamat sa katotohanang narinig ko. Ang kailangan ko para maligtas ay wag takpan ang kasalanan ko. Wag tumakbo palayo sa iyo. Wag mabuhay sa pride, kundi magpakumbaba. Sumampalatayang ang Panginoong Jesucristo ang aking tagapagligtas. At maliban sa Kanya ay wala na. At sa Kanya ipagkatiwala ang aking kaisa-isang kaluluwa. Patawad po, mabuting Ama, sa lahat ng kasalanan ko na nagawa mula pagkabata hanggang sa oras na to. Patawad. Panginoong Hesus, I believe with all of my heart that you are the Son of God. You are the Messiah, the only Savior of the world, who died for me on the cross of Calvary. He was buried. And after the third day, you rose again from the dead to give me eternal life. I believe with all of my heart that you are alive. You are my Savior. At sa iyo ko pinagkakatiwala, Panginoong Hesus, ang aking kaisa-isang kaluluwa. Pumasok ka sa puso ko ngayon, Panginoong Hesus. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Sa iyo ko iniiwan ang kaluluwa ko at alinsunod sa iyong mga pangako na binigyan mo ng katiyakan ng kaligtasan ng kriminal na katabi mong nakapako sa krus ng Kalbaryo. Eh, ganun rin ang mangyari sa akin. Na ngayong araw at oras na ito, ako'y ligtas na. Niligtas mo na. Salamat po sa kaligtasang hindi ko pinagpaguran, na hindi kayang ibigay ng reliyon, ng rebulto, ng abusanoo, ng pastor, ng papa, ng kardinal, ng madre, ng pari, ng monsinyor, ng guro, ng propeta, ebanghilista, at sino pang may pera, at mga rebulto ni Maria, ni Porres, ni Lorenzo Ruiz, ni Jose, at ng mga kinanonize ng tao, na tanging ikaw lamang ang makakapagbigay, Panginoong Hesus. Salamat po na yung kapayapaan sa kaluluwa ko'y dumating na ngayon dahil sa iyong pagpapatawad at pagpasok sa puso. Ang guilt, ang condemnation, ang fear, bunga ng mga kasalanan ko'y wala na. Nahugasan na ng dugo mo at purihin ka, O Diyos, Panginoong Hesus. Hindi mo lang pinatawad ang kasalanan ko, mabuting Ama. Wala ka nang naalala. Wala ka nang naalala. Wala ka lang naalala. Yesterday, I am a war sinner, but now I am a pure saint of God. Kahapon, bakla ako, ngayon lalaki na ako. Kahapon, tomboy ako, ngayon babae na ako. Kahapon, nangangalo niya ako, takikiapid, ngayon matuwid at matinong tao na ako. Kahapon, adik ako sa bawal na gamot, sa alak, sigarilyo, tsugal, ngayon malaya na ako. Kahapon, puno ako ng takot, ngayon mapayapa na ako. At hindi lang yan, kahapon, ang dami ko karamdaman, ngayon ay pinagaling mo na ako. Taas niyo po yung dalawang kamay at ako po'y mananalangin. Cancer, goiter, cyst, leukemia, myoma, high blood, epilepsy, sakit sa buto, sa atay, sa bagal, sa bituka, pagka-paralyze, pagka-bingi, pagka-bulag, pagka-pipi, go! Iwanan mo sila. Wala ka ng karapatan, Satanas. Mga virus na yan, mga karamdaman na yan, anak na sila ng Diyos. Iwanan mo sila. Kasabay ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, kagalingan nila sa kanilang mga sakit at karamdaman sa araw at oras na to. At dinideklara ko, lahat ng may karamdaman ay magaling na. Kung napatawad na ng Diyos ang inyong kasalanan, ng kagalingan ay dumating na sa inyo. Dahil kasabay ng kapatawaran ng kasalanan ay kagalingan nyo sa inyong mga sakit at karamdaman. Pag napatawad na ang kasalanan ng kaluluwa mo, ang kagalingan ng mga katawan mo ay naghanap na rin.
Tapos mong yung dalawang kamay sa kamang sulok ng Pilipinas at buong mundo nandoon ngayon, magpasalamat ka lang sa Kanya at sabi mo, Ama, salamat po. Ligtas na ako. Panginoong Hesus, manggagamot ko, pinagaling mo na ako. At sabihin natin ito ng malakas, mananatili ako sa iyo, Panginoong Hesus. Kagaya ng sanga, upang mamunga ako ng marami. So congratulations, anak ka na ng Diyos ngayon. Ligtas ka na. Dahil hindi ka nagkamali ng pagkatiwala ng iyong kahit sa isang kaluluwa. At yan ang ating Panginoong Jesucristo, ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, sa akin, at sa buong mundo. Sa ating mga kasalanan na buhay na maguli, upang tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. We rejoice in you, beloved. At magpatuloy ka sa panonood at pakikinig ng oras ng himala, upang ang kaligtasan mo ay ma-enjoy mo. At maging pagpapala ka sa lahat, kagaya na nangyari sa akin. At sa marami pa. Congratulations again. Today, you have received your great salvation. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.